Samantala, naharap sa reklamang homicide ang ina at amahan ng batang yan na namatay sa sunog. Kanina, nakuha pa mula sa pinangyarihan ng sunog ang kadena na hinihinalang ginamit sa mga paa ng batang si Angelo. Nakatutok doon sa pinangyarihan ng sunog. Live si Cara David. Cara. Yes, Mike, andito ako ngayon sa Barangay Zapote dito sa Las Piñas City at ang nandito sa aking likuran, kita-kita mo, Mike, talagang sunog na sunog ito. Ito yung bahay ng mag-live-in partner na Ana Lu Satur at Bernardo Ocumin. Nandito daw sila sa second floor nung mangyari yung sunog na yon, pasado alas 11 kagabi. Kasama ng mag-live-in partner na ito ang kanilang tatlong anak. Pero dito sa tatlong batang ito, dalawa lamang ang nakaligtas. Ang isa, ang batang si Angelo, 7 years old, hindi nakalabas ng bahay at tuluyang nasunog dahil nakakadena umano ang paa nito. Iyak ng iyak at halos di makapagsalita si Ana Lu nang makita ko siya kanina sa headquarters ng Las Piñas Police. Suspect si Ana Lu sa reklamong homicide at child abuse dahil sa pagkamatay ng kanyang panganay na si Angelo. Nasunog si Angelo sa loob ng kanilang bahay. Hindi raw nakalabas ang bata dahil nakakadena raw ito. Gusto mo ng alin? Hindi ko matanggap. Mawalangan ako sa akin. Hindi ko akalain na ganito mangyayari sa akin. Dapat ako na lang po nawala, hindi na lang po yung anak ko. Tatanggapin ko pa yung ako na lang nawala, hindi na lang po yung anak ko. Alas 11 kagabi nang masunog ang bahay ni Ana Lu at kinakasama niyang si Bernardo. Ang dalawang anak lang nila ang nasagip, pero si Angelo naiwan sa kwarto. Inamin ni Ana Lu na nakatali raw ang paa ng bata. Sa nasabi sa amin na itali daw po, sabi ng tiyahin ko, marami nagsasabi sa amin. Bakit po dapat itali? Dahil daw nakakaperwisyo, kaya naisipan po na itali. Ano pong ginamit yung pantali? Lubid lang po. Parang ganito lang, Teo, kanipis na tali. Ganito lang po na plastic. Plastic lang po siya. Pero isang paa lang po yun. Pero nang maapula ang apoy, mahabang kadena ang nakita ng mga otoridad. Hinala nila, hindi lang lubid ang ipinantali sa bata, kundi kadena. Yung kadena po na yon talaga, hindi po talaga sa kamay ng anak ko yon at hindi nakalagay sa paa ng anak ko yon. Ayun po ang totoo. Baka ako kasi kamag-anak niya, may galit sa kanya, yun ang ipinalabas sa na sinabi dun sa na kadena ang ginamit. Giit ng dalawa kahit kailan di raw sila gumamit ng kadena sa bata. Pero nang kausapin ko ang barangay, marami na pong report sa amin, sa barangay namin, na yung nanay ng bata na yan, malimit nga ikadena yan, yung bata na yan. kinausap din ng pulis ang 5 taong gulang na kapatid ng biktima at positibo nitong in-identify na ang kadenang na-recover ay ang siyang pinantatali sa kanyang kuya Angelo. Kahit paulit-ulit po, simula po kanina sa women's hanggang sa DSWD, tinanong pa rin po namin itong Carlo. Ang sinasabi po niya, ang nagtali ng paa ng kapatid niya, yung papa niya mismo. At ano daw po yung pinantali? Yung pong kadena. Ipinakita rin sa akin ng mga pulis ang ilang litrato na nakuna nila sa crime scene. Sunog na sunog ang katawan ng bata. Kapansin-pansin ding may isang parte ng paa ng bata na hindi nasunog. Paikot ang marka nito, animoy may nakasuot sa paa. Pag yung sinasabi ng nanay ay tinali sa kanya, ilubid lamang. Pag nasunog, unang masusunog yung lubid, makakatakas yung bata. Or mahahatak ng bata yung lubid, dahil lubid lang, mapuputol niya. Pero hindi. Kita mo, talagang sunog na sunog, talagang yung pinanggalingan ng chain, makitang-kita mo, talagang bakat na bakat yung chain doon sa paa ng bata. Sumailalim kanina sa inquest proceedings ang mag-live-in partner na Ana Lu at Bernardo. Homicide at child abuse ang kanilang kinakaharap. Ang kanilang 2 nakaligtas na anak naman ay nasa pangangalaga ngayon ng DSWD. Mike, sa mga oras na ito ay hindi pa rin matiyak ng mga otoridad kung ano nga ba talaga ang pinagmulan ng sunog dito sa Barangay Zapote sa Las Piñas City. Inaalam pa rin nila kung sinadya ba talaga itong sunog na ito. Dahil isa rin yan sa mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad. Alam mo Mike, kanina nakausap natin yung mga pulis. Ang originally, ang gusto talaga nilang isang panakaso ay murder at parricide. Kasi nga daw, baka nga raw sinadya yung sunog. Yung isa pang anggulo na tinitingnan nila ay bakit daw sadyang hindi iniligtas. Sa palagay nila sadyang hindi daw iniligtas yung bata kasi magkakatabi lang yung mga batang ito pero yung 2 lang ang niligtas nila. Pero kanina pagdating dun sa piskalya, ang sabi ng piskalya homicide ang isasampang kaso. Pero pag-iisipan pa kung may iba pang mga pwedeng kaso na isampa laban dito sa mag-live-in partner na Ana Lu at Bernardo.